Si Tatay Jesus ay isang matandang lalaki na naging paksa ng viral vlog ni Ivana Alawi. Ayon sa DZRH News, ang buong pangalan niya ay Jesus Paraboles, ipinanganak noong Hulyo 15, 1966 sa Bicol. Dati siyang nagtatrabaho bilang mason, subalit nawala ang kanyang kabuhayan nang manakaw ang mga kagamitan niya sa konstruksyon. Dahil dito, napilitang maligaw ang kanyang buhay sa lansangan, matutulog sa gilid ng kalsada at mabubuhay ayon sa limos o kung anong maiipon niya araw-araw. Bago makilala ni Ivana Alawi, si Jesus ay kilalang palaboy na sa Polangui, Albay, Bicol at nakikitaan ng hindi matatawarang kabaitan. Nang makapanood ang mga tao sa kanyang pagtulong, halos masabing siya mismo ang nagiging Kristong si Jesus sa aktuwal na buhay. Sa isa pang pagkakataon nga, kahit kaunti ang natitira niyang perang 15 piso, ibinigay niya ang 10 piso kay Ivana para makabili ng pagkain, malaking sakripisyo para sa isang nangangailangan. Mapapa, gawing finance ka sa buhay nila. Nangarito ang mga kibits ng ilang netizens dahil sa tapat at mahabaging kilos ni Jesus. Mga tropa, welcome sa Land TV. Bago tayo magsimula, like muna dyan, subscribe, at bell notification para hindi ka mahuli sa mga bagong video. Salamat at enjoy! Ipinakita ni Ivana Alawi sa kanyang vlog na social experiment ang ginawa niyang pagbuntis na palaboy. Nagbihis siyang buntis at nagkunwaring madere-derecho sa lansangan upang subukan ang pagtugon ng tao sa kapwa nangangailangan. Dito niya nakilala si Tatay Jesus nang makapansin siya sa kanya sa lansangan habang naglilimos ito na may natirang 5 piso lang sa bulsa. Sa halip na hingin ang pera, ibinigay ni Jesus kay Ivana ang 10 piso niya upang makabili ito ng pagkain at sabay payo na humingi ng dagdag na sabaw para sa baby, isang kabutihang hindi hinihingi. Nang imbitahan siya ni Ivana na magsalo, maingat naman siyang tumanggi na ipaliwanag na mas gusto niyang maglakad-lakad ng mag-isa sa ngayon. Ipinakilala rin sa video ni Ivana na si Kuya Jesus ay palaboy na may laging ngiti at kabutihang loob na pabilib siya nang lumapit sa kanya at pinakita ang pagtulong kahit sa sarili lang niyang maliit na halaga. Habang magkasama sila, naikwento ni Tatay Jesus ang kanyang kasaysayan. Mason ako dati, ang sabi niya, pero huminto daw siya sa paggawa ng manakaw sa kanya ang mga kasangkapan sa tapahan. Simula noon, tuluyan siyang naging walang tahanan at sa lansangan natutulog, aniya, sa araw-araw na kabuhayan na nakukuha o natatangap lang sa awa ng iba. Madali ring napuna ni Ivana ang natural na pagdadahilan ni Jesus sa kanyang kabaitan. Kapag may napadaan na batang paslit, kusa itong nagbibigay ng kahit kaunting pera para sa bata. Nang tanungin siya ni Ivana kung bakit naman ginawa ito, nakangiting sagot ni Jesus, "Baka nagugutom, mahirap magutom." Sambit niya nagpapahiwatig na hindi niya gustong magutom ang sinuman. Mula sa mga salitang ito ay kitang-kita ang simpleng pag-aalala niya sa kapwa, kahit nasa matinding sitwasyon man siya. Sa isang bahagi pa ng usapan, inamin ni Jesus na ang maliit na dasal niya lang noon ay makabili ng pagkain para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Sa isa nitong bahagi, inantig si Ivana nang marinig ang kanyang panalangin. "Ang Panginoon, palaging nakikinig at nanonood sa atin. Minsan ang dasal ko, sana magkaroon ako ng pambili ng pandesal. Nagdasal pa nga ako na bigyan ako ng bigas, pero hindi lang bigas ang ibinigay niya, may damit, may sapin at may tsinelas pa." Ani Jesus na may bukas palad ng ngiti. Bukod sa pang-araw-araw na tinulungan ni Jesus, nakadagdag din ng tiwala kay Ivana ang kanyang pananampalataya sa Panginoon na nagbigay sa kanya ng karagdagang biyaya, bagong damit at sapatos sa kabila ng hirap. Nabighani at naantig si Ivana sa pagkatao ni Tatay Jesus, kaya agad niyang inaksyonan ang pagtulong. Ayon sa DZRH, agad siyang nagpakuha ng bagong damit, sapatos at iba pang pangunahing pangangailangan para sa matanda. Bagaman marami siyang inaalok na tulong, tulad ng pamasahe at pagkain, matiyaga namang tinanggihan ni Jesus ang ilan rito. Paliwanag niya na nasanay na siya sa ginagawa niya at sapat na ang karaniwang pagkain at damit na mayroon siya. Ipinakita ni Ivana ang pagkalinga sa matanda sa simpleng paraan. Pinakain siya ng masasarap na pagkain sa isang karinderya at binigyan ng bagong t-shirt,
pantalon at tsinelas upang hindi na siya maglalamig. Dahil labis ang pasasalamat ni Ivana sa kabutihang ipinakita ni Jesus, nangako siya ng patuloy na tulong. Sa vlog, inamin niyang hindi niya matitigil ang pagtulong kay Jesus matapos ang unang araw ng pagtulong. Bahagi nito ang paghahanap sa tunay na pamilya ni Jesus. Matapos ang unang viral encounter, bumalik si Ivana sa Bicol upang hanapin ang pamilya ni Jesus. Sinang-ayunan ito ng kanyang team at mga tagasunod, kaya't ipinaabot ni Ivana kay Jesus ang hangarin niyang makita at tulungan ang kanyang ina at mga kapatid. Dahil sa naging pag-uusap nila ni Jesus sa vlog, nanawagan si Ivana sa publiko na tulungan siyang matunton ang mga taong maaaring nakakakilala sa matanda mula sa Bicol. Ayon sa nasabing ulat, hiniling ni Ivana na sana ay magka-reunion si Jesus sa kanyang pamilya sa Polangui, Albay, na pinagmulan niya. Bagamat hindi pa opisyal na naiulat sa malawakang balita, nag-viral sa social media ang mga impormasyon na binigyan ng lupa si Tatay Jesus upang pag-ipunan ang kanyang bagong bahay. Maraming netizen ang nagbahagi ng sinasabing larawan ni Jesus kasama ang kanyang pamilya, kabilang umano ang ina at 4 niyang kapatid na magkakasama sa isang maliit na tahanan sa Polangui. Ayon sa nasabi ni Ivana, nais niyang magkabahay at magandang kabuhayan si Jesus sa gitna ng kanilang komunidad. May ilang ulat din na bibigyan siya ni Ivana ng baboy at maliit na pangkabuhayang negosyo sa Bukirin Farm bilang dagdag na supling na kabuhayan. Bagamat ang mga detalyeng ito ay hango pa lamang sa mga tagpo sa vlog at post ni Ivana sa social media. Hanggang sa pagsulat na ito, wala pang malinaw na balita tungkol sa aktwal na pagtatayo ng bahay ni Jesus, pero pinangangasiwaan umano ito ng grupo ni Ivana at ng lokal na pamahalaan. Agad na kumalat sa social media ang vlog ni Ivana kay Tatay Jesus, dala ang nakakaantig na mensahe ng kabutihan. Ayon sa DZRH News, gaining attention ang video dahil sa sentro nitong tema ng habambuhay na pagtulong. Maraming Pilipino ang napaantig sa kababaang loob ni Jesus at sa tapat na intensyon ni Ivana. Hindi nakapagtaka na libu-libong beses na itong nai-share at napanood, marami ang naiyak, nagkomentong grabe po sa Facebook at Twitter, at kumalat ang mga hashtag na #Tatay Jesus at #Ivana Alawi sa mga trending topic. Sa YouTube, milyon-milyong views na ang naipon ng video sa loob lamang ng ilang araw mula nang ito'y mailabas. Ang mga komento ng netizens ay punong-puno ng papuri. Binansagan si Tatay Jesus na makamundong si Jesus dahil sa kanyang kabaitan at binati naman si Ivana bilang ang pinakamahabagin na celebrity dahil sa ginawa niyang pagtulong. Ilan pa sa mga reaksyon, nagpahayag ang maraming netizen na nagsilbing inspirasyon ang kwento ni Tatay Jesus sa kanila at patunay ito na maraming mabubuting tao pa rin sa mundong ibabaw. Ito ay direktang sumasalamin sa sinabi ni DZRH na ang vlog ay nagbibigay ng inspiration dahil sa kabutihang ipinakita. Matapos ang paglabas ng viral vlog, personal na kumilos si Ivana Alawi upang tulungan si Tatay Jesus. Umasa ang marami na makasama na ng matanda ang kanyang pamilya. Ayon mismo sa sinabi ni Ivana, inaasahan niyang maibabalik si Jesus sa piling ng kanyang ina at mga kapatid sa Polangui. Ilang araw pagkatapos ng unang video, ibinahagi ni Ivana sa social media na natagpuan na nila si Jesus kasama ang kanyang mga kamag-anak sa Bicol, patunay na nakatulong ang pagtulong ng vlog upang mahanap ang kanyang pamilya. Kasunod nito, ilan sa mga larawan ang lumabas kung saan masayang nakayakap si Jesus sa kanyang ina at sa 4 niyang kapatid sa loob ng kanilang tahanan. Ito ay isang malaking pagbabago para sa matanda na walang puso ng palayain noong una siyang na-feature sa vlog. Bukod dito, sinabing patuloy pang inaayos ang pangmatagalang tulong para kay Jesus, kasama rito ang ipinatayo ng bahay sa lupa na pinamili ni Ivana at isang maliit na baboy, pangkomersyong babuyan, bilang dagdag na kabuhayan. Ginawa ni Ivana ang lahat ng buong puso at ipinangako niyang habambuhay niyang susuportahan si Jesus para hindi na ito bumalik sa lansangan. Hanggang sa pinakahuling ulat, masaya si Jesus kasama ang kanyang pamilya sa Polangui. Nakahanda na ang lupa na binili ni Ivana para sa kanya at inaayos na rin umano ang pagpapagawa ng bahay doon.
Muli niyang tinanggap ang Panginoon sa kanyang puso ngayon hindi na dahil sa gutom, kundi dahil tuwing sila ay magkakasama na ng kanyang ina at kapatid, ramdam niya ang saganang biyaya. Ang itinataguyod ngayon ni Tatay Jesus ay hindi na pakikipaglaban sa gutom, kundi pasasalamat sa mga biyayang ibinigay sa kanya. Kung tutuusin, kapwa tagahanga at tagapagtulak ng magandang kwento sina Ivana Alawi at Tatay Jesus, ipinakita nilang buhay na posible ang kabutihan at pagkakawanggawa kahit sa gitna ng kahirapan. Mga sanggunian, mula sa opisyal na vlog ni Ivana Alawi at mga balitang lokal, inulat ng DZRH News ang kwento ni Tatay Jesus. Nakalap din ang mga impormasyon mula sa social media posts at iba pang mapagkakatiwalaang sanggunian hinggil sa pagtulong ni Ivana at sa kasalukuyang kalagayan ni Tatay Jesus. Ang lahat ng nabanggit na detalye ay sinipi sa mga linyang naangkop sa mga artikulong ito.